Hello! Maganda ako, promise! O ngayon, meron tayong special guest. Gusto kong malaman ninyo na itong babaeng to, mahaba ho ang pinagsamahan namin nito. Sa hirap po at sa ginhawa, magkasama kami dalawa. Walang iba kundi si Miss Carla Estrada. Ayan! Hello, Nay! Thank you! Thank you, Hindi thank you ba? sa wakas. Sa wakas natupad na rin. After 2 years. Hindi, loko lang. Na matagal na nating pinaplano, but I'm really happy na nandito na ako ngayon at nakasama ka. Sobrang nakaka-nervyos din. Huwag mo kang manervyos, Oo. masaya tayo, anak. Hindi, ako din. Siyempre, inisip ko, alam ko na marami kang ginagawa. At marami pang kung ano-ano pa yun. Di ba, no? Oo, may ganon. Pero nang happy ako. Kasi alam ko na, pag ito nag-isip, isip na isip talaga to. Hindi ito pumapasok sa mga alanganin. Hindi. Hindi. Oo, Sa kasi pag-ibig baka lang. Yun. Sa pag-ibig lang alanganin ng mga Oo, pasok ko. diba? O, pero at least ang maganda, nakapasok ka pero lumalabas kang naka-chill up. Yun naman ang maganda. Yun naman ang doon. kailangan. Hindi ba? Oo. Kasi ang importante sa akin yung happy ka. Gusto ko Thank pa you, Nay. happy ka. Kung ano yung magpapa-happy sa'yo, magiging happy rin ako. Yes, Yan na. thank you, Alam Nay. mo Thank yan, you, thank you. diba? Ako, tuwan-tuwa ako nung nagkukwentuhan tayo kanina na naalala mo pa yung kinikwento ko. Oo. Eh, ang tagal na nito. Ang tagal na. Bahay Kubo. Bahay Kubo na movie Na natin. movie namin sa Rizal. Oo. Diba? At syempre hanggang ngayon, starstruck talaga ako sa'yo dahil bukang bibig ko naman nung nag-uumpisa ako mag-artista na ang idol ko si Maricel Soriano. Meron akong isang kaibigan for 30 years na si Do. Alam niya yan. Kasi siya naman yung Roderick Paulate sa buhay ko. Oo, diba? Wala kami ginawa kundi gayahin lahat. And then nung nag-artista ako, first interview ko noon, hindi ko makalimutan, 1992. Ang tanong sa akin, sinong idol mo sa na artista? Maricel Soriano. Throwback muna tayo. Okay, O, okay. Diba? Ano na ito mga pa-throwback Diba? natin? Pa-throwback natin yung mga nung araw natin. Okay, okay. Hindi ba? Anong mas nauna? Naging singer ka o artista? Singer. Oh. Okay, nauna ako maging singer. At the age of 9, nagko-contest na ako ng mga singing contests. So, pagdating ko dito sa Manila, nag-audition ako as a singer. So, meron akong mga kinakantahang mga lounges. Pero, na-discover ako, in fact, sa Music Box. Ito ay isang sing-along bar. Oo, na mga bading din yung mga nag-host nung araw. So, hindi pwedeng walang buddy. hindi kasi pwede, hindi oo. magiging happy. Oo, yung mga gay friends ko before, sila yung talagang nagsasabi na mag-audition ka as a singer or kung ano man yung gusto mo. But in my heart, gusto ko rin nun maging artista dahil nung nag-aaral ako, declaimer naman ako. So nagko-contest naman ako ng mga regional when I was in Tacloban. Nagbe-memorize ako ng pages back-to-back ng 10 pages para sa isang declamation piece. So alam ko na magiging artista ako. So sabi ko, magiging galing, artista ano? ako. Oo, Oo, ganyan. ang galing mo mag-memorize. Oo, nag-memorize Haba talaga. nun. Hindi ba? Correct. Hindi ba? Pero kakapanganak ng 4, na humina na rin. Apat Sa ba epidural. naman? Oo, epidural. Diyos ko, ang hirap nun. Sino naka-discover sa'yo? Si Tito Nap Gutierrez, Sumalangit Nawa. Yes. Oo, kailan lang din yun, ano? Oo, kailan lang si Tito Nap. Pero siya ang naka-discover sa akin sa Music Box. Nung minsan nag-sing-along ako doon. So pagkakanta ko, sabi niya, gusto mo bang mag-audition sa That's Entertainment kasi malapit na ang audition. Sabi ko, sige po. We're talking about 1991, ha? Oo. Okay, so sabi ko, sige po, gusto ko po, ganyan. So nung nakaschedule na ako na mag-audition for That's Entertainment, nagkabulutong ako, Nay. Ha? Oo. So, hindi ako nakasipot. Imagine, pangarap-pangarap mo yun. Umiyak ako ng 4 days. 4 days akong Haba? 4 na araw? Ano ba yung Carla? 4 na araw. 4 na araw akong umiiyak. Kasi sabi ko, Lord, bakit? Pangarap ko to. Pag nasa probinsya ka nung araw, ang hirap makarating ng Manila. Ay, totoo. At mag-audition. Walang Alam masyadong means of communication, means of transportation. Mahirap. Wala pang cellphone. Wala namang cellphone nung araw. Dial ako kay Tito Nap. Sabi ko, Tito Nap, sorry, hindi ako makaka-attend kasi nagkasakit po ako. Paano po kaya? So after a few weeks pa, kasi ganun naman, hindi mabilis ang komunikasyon, tumawag siya. Sabi niya, nilakad kita kay Tito Germs. Gusto ko talagang marinig kanyang kumanta. Kasi naririnig niya akong kumanta dahil nakikita niya ako dun sa Music Box, sa Singalong. Dito yan sa may Delta 9. So nung tumawag siya after a few weeks,
Sinabi niya sa akin na, okay, mag-ready ka, kakanta ka sa GMA Super Show. Doon ka na lang pakikinggan. So, GMA Super Show. Oo. Sino yung mga nandoon? Nandoon na Sino sina mga kasabayan Gretchen mo? Barreto, nandun sila Sila? Don Solweta. Sila yung mga hosts noon eh. So sabi ko, kaya ko ba? Sabi ko, di bali, pikit mata na lang, dire-diretso naman to sa stage, tas kanta, diba? Finally, natuloy ako, Sunday, GMA Super Show. Introducing, para in-introduce ako ni Tito Germs na meron tayong bagong discovery. Ito ay alaga ni Nap Gutierrez na from Tacloban, ganyan-ganyan. Kanta ako ng live, Better Days. It's now or never. Kaya kailangan i-better days ko to. I-better days mo yun. I-better days ko to. Sabi ko gano'n. So, after kong kumanta, yun yung pinakamasarap kong narinig na sinabi sa akin, okay, next week, Wednesday group ka na. And that's entertainment. Ganun kabilis. Hindi ako nakatulog ng 4 days ulit. Umiiyak ka pa ba nun? Hindi lang nakatulog. Oo. Sobrang saya. Another 4 days. Puyat ako. Napuyat ako bilang artista. Pero nung kumanta ka, anong feeling mo? Nininervous ka ba noon? Yung bang... Lagi akong ninenervyos every time magpa-perform ako or before the performance. Kaya ka magaling. Kasi pag wala yun, walang dating. Wala. Kailangan nandun yung nervyos para talagang challenge mo yung sarili mo. Na, nanginginig-ginig ka. Diba? So, grabe, ang lamig ng kamay ko. Of course, I was only 16. So, parang grabe yung lakas ng loob ko. Kasi sanay naman akong kumontest, pero hindi ko pa nararamdaman na, nandito pala talaga ako. Pero kailangan kong matapos yung Better Days na kanta. Pero pinalakpakan ka nila. Oo. Ay, after niyan, anong mga project ang ginawa mo pa? Sa pagkanta muna, nagtuloy-tuloy ba yon? Nagtuloy-tuloy yung pagkanta, pero mas kinain ako ng pag-aartista. Kung hindi ako nagkakamali, mas nakilala ako bilang artista. Hindi lahat nakakaalam na kumakanta ako. Pero yun ang pangkabog mo. Tawag natin, pambenga. Oo. Diba? Pambenga ko talaga yun. Kasi lagi kong, inaalagaan ko rin yung voice ko. Hindi ako umiinom ng malamig. Mabilis kasi ako mamaos. So, inalagaan, hindi ako umiinom ng malamig. Kahit alak ko noon, hindi malamig. Kailangan talaga, Ano lang, Hindi talaga. room temperature lang palagi. Kung wala namang room, pwedeng hindi kalsada. Hindi ba mo ang Maricel Drama Special? Yes. Hindi ba suki ka namin? Yes. O yan, ipag-usapan natin yung suki. Okay. Paano daw naging suki? Sige Okay, palagi akong nasa Maricel Drama Special dahil yun nga, parang nakakitaan nga ako ng talento ng konti sa drama-drama, ganyan. Hindi konti yun. Mahusay ka, kaya ka namin kinukuha lagi. Oo, kasi ikaw ba naman yung ka-eksena? Tapos meron pero akong magaling si eksena. Carla. Ang eksena natin at Ninay sa kitchen Okay. na sasampalin kita. Tapos ilang takes kasi hindi kita masampal. Tapos sabi mo, lakasan mo, hindi ako makakuha ng hugot. Wala akong mahugot, ganun. Hindi ko kaya. Ano ba? Hindi ko kaya. Tapos tawang-tawa ka na sa akin. So, hindi ko po kaya. Hindi ko kaya talaga. Kasi syempre, idol kita. Tapos biglang, ang eksena natin sampalan, hindi ko kaya kasi tatakot ako, baka gantihan mo rin ako ng sampal. Baka ako umikot ganon. yung pisngi ko. Hindi. Sabi ni Derek, ano ba, Carla, lakasan mo yung Oo, lakasan mo kasi. Yung kumakabila yung mukha ko. Oo, ganon. siko hindi ko po talaga kaya. So, finally, nakuha na naman yung isang eksena na yon. So yun yung naaalala ko na vivid pa talaga sa memory ko na isa sa atin ng Maricel Drama Special. At saka yan yung mga pangarap kong napagtagpi-tagpi ko lahat. Makasama ka, tapos nakasama kita sa pelikula. Yung iniwan ko sa yung mga anak ko, tapos yung binabawi ko na. Tapos yung sinabi mo sa akin, bakit? Grabe, kinain mo na ako doon. Napunta na ako sa ilalim ng lupa. Kasi kung hindi ko kaya sumagot, hindi ko kaya Grabe yung Maricel Soriano. Tayong dalawa yun, ang ganda. Di ba nang eksena nating dalawa? Grabe Ang yun. ganda. Pwede ko na bang kunin yung mga anak ko? Bakit? Ano ako, sanlaan? Ginanon. Kasi di ba iniwan ko sa yung mga anak ko? Maganda yung dialogan Oo, ang ganda nung sinabi. Sana mapanood natin. Oo, panoorin natin panoorin yan. natin Let's ulit. watch this. Ay, hindi, wala pa pala. Wala pa pala. Sinasama mo pa pala si DJ sa taping. Sinama ko siya sa shooting nating dalawa. Nakita mo na si DJ doon. Siguro mga 14 years old. Kasi wala namang may iwan. Ngayon,
minsan nauutusan ko siya pag may mga continuity akong damit na Kailangan, kailangan. Ay anak, punta ka muna dito. So, exposed din siya dun sa mundo natin. So, hindi naging mahirap sa kanya nung tinatanong ko na gusto mo ba anak magtrabaho din ng katulad ng trabaho? Gusto mo ba mag-artista? Pero sobrang ayaw yan. Kasi nung baby yan, pagkapanganak ko sa kanya sa hospital, nung ni-room in siya nung first day, sabi ko kay may superstar tayo. Kasi di ba pinapaarawan natin? Ay, oo. Oo. Tapos parang nung pinaarawan ko siya, nakarinig kasi ako ng parang mga angels na nag-hallelujah, sabi ni Do. And, Kinikilabutan ako. Oo, Pero, my God. pero nung nakita ko siya kasi ganito lang yung mukha, nakaganon yung ilong, sabi ko, may superstar tayo. So, yun, siya yung kasama. Kaya ako siya sinama kasi baka sabihin, hindi totoo. Pakibigyan siyang camera. Loka. Anyway, kasi hanggang sa delivery room, siya kasama ko. Napagkamalan pa siyang tatay. So, habang nag-labor ako. Yung itsura mo yan? Aray! Tatay? Sabi ko, ang sakit, sabi na, is this a father? Sabi nung OB ko. Sabi ko, hindi, Doc, hindi. Kaibigan ko po yan. Sabi naman niya, yak, Doc, ha? Saan nag-yak? Yak, sabi. Uy, paabot niya ng cellphone. May Paabot niya ng magandang mga cellphone. chorvalo dyan. Nilista ko, eto maganda to, Nay. Tingnan Di mo, ba? ha? Alam mo naman si Carla, mahilig sa kanya. Marami ang mga kung ano-anong alam. Ito maganda to. Maganda to para kakaiba naman tayo. Okay, asa na si Mike? Meron tayong 3 klaseng tao sa buhay natin. 3 ba? Ito ha, Alam sa ko kasi pamamagitan ng dalawa lang. isang puno. Oo, sa isang puno. Unahin natin ang ugat. These are the people na importante sa buhay natin. Ito yung mga core na tao sa buhay natin. Na kahit anong mangyari, matibay na sila kasi sila yung ugat. Ito yung ating pamilya, anak, at mga tunay na kaibigan. Totoo yan. Okay, so next naman, meron tayong branches. Sanga. Yung sanga naman, importante sila kasi makakapitan natin, pero hindi madalas. Dahil may mga tao sa buhay natin na nagbe-break away din. Correct. Okay, so akala natin maaasahan, Hindi pala. So sila yung mga taong sanga sa buhay natin. Buntik mo na sabing syunga, no? Sila yung mga taong sanga, at the same time, syunga. Kasi umalis sila eh. It's their loss. It's their loss, not ours. Ito yung mga dumadaan sa buhay Hindi natin. ko mapigil din, anak, sorry I love it. Gusto ko nga, ganyan dapat na. So, eto naman, ang pangatlong mga klase ng tao sa buhay ko, or natin, no, ay eto naman ang mga leaves. Sila naman yung mga dahon na seasonal lang. Yung mga taong dahon lang sa buhay natin, sila naman yung pag wala na silang makapitan sa atin, pag hindi na nila tayo kailangan, nalalaglag na sila at nawawala. Natataboy na ng hangin. Natataboy ng hangin. At saka pag yung iba nahuhulog na nagsistay, sa lupa, nabubulok. dadating naman yung maglilinis. Winawalis na sila. Wawalisin na. Diba? So, 4 na yun kasi may nagwawalis eh. 3 lang. 3 lang dapat. 3 lang. Gulo. Okay, 3 lang ang pinag-usapan natin, Nay. Ha? Okay, pero kung gusto mo magdagdag, okay Hindi, naman. okay na pa po. Okay na yung 3. 3 is a crowd. Oo. Diba? 3 is a crowd, diba, Nay? So, ugat, ito yung core group mo, ito yung core. Branches, ito naman yung makakapitan mo panandalian kasi nagbe-break din sila, diba? So, mawawala din sila sa buhay mo. Ang dahon naman, ito yung mga taong dumadaan lang talaga. Seasonal lang sila. Pagkatagtuyot, malalaglag na yon. Pag wala na silang kailangan sa'yo, mahuhulog na silang lahat. So, yan lahat ng klase ng tao na ay pinaghahandaan natin. Oo. Masakit yung mga sinasabi mo. Masakit, no? Masakit siya. Masakit Pero, siya. minsan yung mga masasakit na bagay na pag tinanggap mo, nagtuturo sa atin. yun ang nagpapaturo. Yun ang nagpapatibay. Papatibay sa atin. Ang mga anak ko nga, Nay, sabi ko, mag-aalala ba ako sa mga anak ko? Kasi parang hindi naman nila na madadaanan yung kalsadang dinaanan ko. Pero sa isang banda, pinatibay ko naman sila. So kung ano man ang kalsadang daanan nila, I will make sure nakakayanin nila yun. Kung ano man maging balakid nung road na yun. So, equip dapat yung mga anak. Equip sila. Oo, equip sila dapat. Kasi kung tayo kasi mga nanay, hanggat maaari, ililihis natin sila doon sa, alam nating masasaktan sila, dito, di ba? Paano ka bang nanay-nay?
Ako, Strict, anak, oo. hindi ako striktong nanay. Kasi in the sense na, hindi ba may mga magulang na i-insist na gusto ko doktor ka. Oo. Ako ang gusto ko naman abogado ka. Generational Oo, yan. ganyan, Oo, yung di mga ba? dati. Ayokong dinidiktahan ko ng gano'n ng mga anak ko. Bakit? Kasi kung ang gusto ko, kung ano yung gusto nilang kuning kurso, yun ang kukunin nila. Bakit? Kasi yun ang magiging buhay nila. Gusto ko masaya sila. Kasi pag kinuha nila ang ibang kurso na gusto mo lang, di ba? Ikasisiya ba nila yon? Sila ba yon? O kayo yon? Ngayon, kung gusto nyo magdoktor sila, ba't hindi nyo itry kayo magdoktor? Hindi Diba? na kaya. Hindi. Oo, Kasi gusto sa nila magulang. yun eh. Di ba? Hindi naman yun ang gusto ng mga Oo, bata. tama. Kasi tayo ba ay masasabi mo na biktima tayo ng pagsunod sa magulang? What do you Oo think? naman. Biktima tayo, no? tayo. Kasi At yun ang saka, generation nila yun ang eh. At saka tayo yung bumubuhay sa pamilya. Mm-mm. Tayo yung naatasan. Di ba? Ako nga, hindi ako naatasan basta. Ako ang nagpresenta. Nagpresenta ka? Oo. Ako din. Nagpresenta talaga ako. Nagpresenta talaga ako na kasi... tutulungan ko ang pamilya, papalaralin ko ang mga kapatid ko. Ganon. Ganun na eh. Mabalik tayo, paano nagsimula si DJ sa industriya nito? Decision ba niya o decision mo? Decision ko, Okay. Okay, Kasi alam mo gusto niya eh. oo. Hindi naman ito desisyon talaga yung salitang desisyon na suggestion. O din ganon, tama suggestion ko. Binigyan ko siya ng idea, tinanong ko siya, and then sinabi ko, pero meron akong pag-push. Kasi naniniwala ako sa anak ko. Ay, ako din naniniwala ako sa kanya. Oo. Pasensya ka na, nanay din ako. Pero yung batang yan, nung nakita ko, parang ang liwa-liwanag ng aura. Para siyang isang malaking estrella. Nung 14, ang ganda ng storya. Nung 1-year-old siya, dinala ko yung pinsan kong si Antonio Aquitania kay Tito Douglas Quijano. Sumalangit nawa si Tito Dogs, no? Nakita ni Tito Dogs, 1-year-old lang, dala-dala ko. So, nung araw na yun, kinuha si Antonio ni Tito Dogs at inilagay sa bubble gang. Yung pinsan ko yon. Okay. So, nung nakita niya si DJ, 1-year-old, sinabi niya, pag 14 yan, ako na magmamanage dyan, ha? Sabi ni Tito Dogs. So, nag-intay ako 14 years. Aral-aral ka muna, anak, ano ganon. 14 years of struggle, tumbling dito, tumbling doon. Oo, di ba? Alam mo naman ang buhay Puto bumbong natin. na lang hindi ko nabenta. Sabi ko, puto bumbong na lang yung hindi ko Lahat nabenta. nga pinasok natin. Lahat na pinasok ko na lang. Talagang ginawa kong Pero araw ang gabi. Oo, alam ko Ginawa yan. kong gabi Totoo ang yan. araw, di ba? Totoo yan. Ginawa ni Carla talaga lahat para sa mga anak niya. Yes, so sabi Alam ko, ko sige, yun. kanta dito, kanta doon, nilalagari ko ang Batangas at Nueva Ecija. Parang sa ano isang lang, araw. Parang pumunta ka lang ng Makati. Oo. O di kaya pumunta ka lang dito sa ano. Siyempre, Diba? kasi hindi kami pwedeng tumira sa lansangan, Oo. 'di ba? So, finally, nung 14 years old na si Daniel, tumawag ako kay Tito Dogs. Dinala ko, Tito Dogs, 14 na ho si Daniel. Sabi niya, tama-tama, pupunta ako ng ABS next week, sabi niya, kasi si Mr. M naghahanap ng mga bagong artisang royalty, mga anak ng mga artista. Oo. Diba? So, Totoo, natugma. alam ko yun. Okay. Di dumating na yung araw na yon. Nagkita kami ni Tito Dog sa Star Magic. So, nandun si Mr. M. Pinakilala si Daniel, anak ni Carla kay Romel Padilla, na okay, ganyan. And nung araw na yun, that was the first time ulit si Tito Dogs nagpunta ng ABS for the longest time. Parang lahat puro first time. Oo, no? So sabi ko, Tito Dogs, thank you ha sa pagtupad sa araw na ito. Sabi ko, na 14 na si Daniel, maraming salamat Tito Dogs. Sabi ko, ano pang gagawin natin po? Kasi mahiyain masyado. Hindi umiimik yun, mahiyain talaga siya. Oo. Hindi niya kinakaya yung paulit-ulit na VTR na ako po si Daniel Padilla. Nahirap na siya. Sabi ko, anak, ganun talaga. Sige na anak, tiisin mo lang kasi ganun talaga. Nung araw na yon na nandun kami, after 3 days, pumanaw si Tito Dogs. So, nung nandun kami sa wake, talagang yung dasal ko kay Tito Dogs noon, nakatingin ako sa kabaong niya. Sabi ko, maraming salamat Tito Dogs sa pagtupad, sa pangako mo, na dadalhin mo si Daniel. Sana hindi siya makalimutan ng mga taong ihinarap mo siya. Ganyan. Oo. Hindi naman. Dahil after ilang linggo lang, tinatawagan na kami. Si Mr. M mismo pinahanap si Daniel. And the rest is history. Oo nga. So, yun talagang inumpisahan ni Tito Dogs lahat.
Pinangako Galing. niya. Anong feeling mo dahil nung time na nakita mo, sikat na yung bata. Diyos ko, at alam mo kung saan ako bilib, magaling siyang artista. Alam na alam ko. Kasi ang hugot dito eh. Lumaki naman si Daniel din na hindi man kami nagutom, pero marami kaming struggles. Lagi kong sinisiguro na may pagkain sa hapag. Oo. Kahit walang kuryente, basta may pagkain. Basta may food. Basta may food. So, hindi ang mga anak ko ay hindi umabot sa pagkagutom. Hindi lang naging magarbo, hindi lang nabibili Okay kung lang anong yun. gusto. Basta May mga makakain. struggles. Lagi ko sinasabi, gusto ko makatrabaho si Daniel. Nako, Nay. Nako, anak. Iniintay ng sambayanan yan. Ito ang tanong ko. Sa tingin mo, ano ang magandang project namin dalawa na kung gagawa kami? Ano yung magandang project? My God, grabe. Ang daming pwede, pero ito talagang ang heavy drama nito, tas magnanay kayo. Oo, ganun ang gusto ko. Diba? Very Filipino, gawin na natin kasi dito naman tayo Oo. sa bansa natin. Tama. Diba? Na pinagdadaanan din ng karamihan ng mga mag-iina. Oo, totoo yan. Tinawag kang Queen Mother. Opo. Oh, di ba? Yes, oo. Anong pakiramdam? Okay naman, hindi naman ako masyadong sa mga patawag-patawag kasi minsan Parang Mother tayo. Queen na parang palaman. Mother Queen, ate, palaman yun. Tawagin ako. Siguro dahil sa pagka mababang loob ko, hindi Eto ko kasi yung babae na masyadong mukhang mataray, pero actually, she has a golden heart. Hindi nila alam yun. Hindi nila anak. alam yun. Hindi nila alam yun. Siyempre, yung lumang kagaya mo, ako yun. Para tayong luma, alam ko yun. Diyos ko, no? Si Carla pa ba? Nasuki naman rin sa drama. drama special. Oo, ano ba yung magandang buhay? Paano siya nabuo? Yung ganon. Yung magandang buhay, nabuo yan nung galing kaming tatlo ni na Melay, ako si Julina, at marami pang ibang kasama namin sa Your Face Sounds Familiar, yung season 1, kasi kami nag-pilot nun eh. Okay, so after that show, dahil so bonggang-bongga yung show, after that, naisipan ni na Tita Cory, nagawan ng talk show. Alam mo, ang galing. Para kaya maging doon sa ano. kakaiba. Oo, ang ganda. Ayaw mo na ng ganon. Gusto pa rin. Gusto ko naman pa rin. ganun Kasi ka. after magandang buhay, so nagdire-diretso, tinalakay lahat ng problema ng mga nanay, Oo, ng ganun. So diba? maganda talaga ang kwento ng magandang buhay na yan. So ngayon, napunta naman ako ngayon sa face-to-face. Ang face-to-face naman ay parang bibihira lang ang kakayaning host talaga nun. Yun Diba? nga. Oo, Oo, dahil nagkwento ito mo ay kanina. tunay na buhay at tunay na problema ng tao. Pero totoo, nag-aaway sila. Nag-aaway sila. Nay, ang pinapanood natin, edited yun ha. Ay, imagine kung taping namin na live, ako yung nandoon. So, syempre, pati ako nababambo. Pero ako napapaawat. Oo. Oo. Para sa akin, dahil ako naman ay naka-experience, kaya ko lang siyang gawin for a certain period of time. Katulad niya, naka-isang taon na ako. So, okay na ako. Oo. Kaya ngayon, bumubuo naman ako ng parang, gusto ko pa rin parang kawang gawa. Gusto ko pa rin parang public service na Alam show. mo, maganda yung Yan pa rin inisip yung mo. gusto ko talaga. Kasi ever since ganyan ang gusto mo. Oo, gusto ko talaga. Hindi ba? Gusto kong makialam sa problema talaga ng mga tao. Kung Hindi anong kaya tawag kailangan. ng pakialamera. Ayun na nga. Ha? Kasi makikialam ka para maayos. Maayos. At magkaroon sila ng mas matiwasay na buhay. na buhay. Yan Diba? talaga. Mm. Oo, Alam yan kita talaga eh. yung gusto ko. So, ngayon alam niyo kung gaano ko siya kakilala. Hindi ba? Huwag ka lang magsusuot ng violet kasi nagmukha kang Barney. Grabe. Grabe, nagkatrayduran. Hindi mag-usapang friendship naman tayo. Okay. Paano mo ma-discover yung friendship nila Jolina at saka ni Melay? Okay, that's from the Yung from show the, nga. yung Your Face Sounds Familiar. Lalo na si Melay, kasi siya naman yung pinakabago talagang dumating. Oo. Pero si Jolina, 90s pa, Oo. magkaibigan na kami, nagkakasama na kami sa Oo, trabaho. at saka mabait yung babae Oo. yun. Diyos ko, type na Si type natin siya, di ba? Si Jolens, nakakatawa yun. Nakakatawa siya. Nakakatawa yun. Kahit Grabe. ganun lang yun minsan na parang seryoso, pero talagang nakakatawa. Tsaka icon yun si Jolina. Nung 90s, isa din yun Oo. sa... Nakasama ko siya sa movie. Si Melay naman, titignan ko pa lang siya, tawang-tawa na ako sa kanya. Nakakatawang tao si Lalo na Melay. pag nagugulat. Oo. Hindi ganun ba?
Honest na honest, di ba? At saka pareho kaming Bisaya. May humor ng Bisaya na gets ko. Kaya tawan-tawa din ako Oo, kay Melay. Nakakatawa naman talaga siya. Nakaka- Saka, ang pagpapatawa niya, hindi niya alam na nagpapatawa siya, na seryoso Oo, siya. very natural kasi yung hindi naman comedy. Nakakatawa Oo, kasi talaga nakakatawa yung talaga siya. Oo. So Melay and si Julina, eto yan, eto yung mga nakasama din sa trabaho at naging kaibigan sa Magandang Buhay. Pero ang talagang throwback friends ay si Rufa, Sunshine, Vina, Donita, and Jackie Forster. Tapos lahat yon ninang ni Daniel. Wow, ang gaganda ng mga ninang ni Daniel. Kasi, ano ba yan? kasi yan talaga ang mga barkada ko nung Oo. 90s. So kami ni Rufa talaga ang super close. Sunshine. Pero si Sunshine, ang inaanak na pala ay si Maggie. Hindi, Carmela. Si Shine. Okay, tapos si Rufa, ninang ni Daniel. Alam talaga ng nanay, no? Alam ng nanay. Talaga. Correct. Kay Rufa, ang ninang ni Daniel ay si Rufa, Donita, and Vina. And Carmina. Parang nag-rhyme lahat ang pangalan nila, di ba? Yung friendship noon ay talagang nabuo dahil sa trabaho nag-start. Nagkikita-kita kami sa work, nagkasama kami ni Sunshine Cruz, ako, Jackie Forster, Shirley Fuentes. So, kay Rufa naman movie din, yung Marie Crisioson. But, lahat naman tayo mga mabait din yan, artista. si Rufa. Oh, I love her. She's so funny. She's Nakakatawa funny talaga, yan. nakakatuwa Yun siya. yung tawag ko sa kanya, nosy giant girl. Ano yun girl? Anong balita? Girl, kailangan talaga pag nakikita tayo, kailangan may balita ako sa'yo. Pwede bang friendship lang to? May ganun pa siya. Kami magkakaedad Baby pa kayo. Kami magkakaedad. Biro mo, 10 years ang tanda ko sa'yo. Nay, wala. Ano Nakakahiya naman na buong-buo pa yung mukha mo. Dapat mo maagdas ko. Dapat mo, Ay, sorry. ganung edad ko ngayon, agdas na yung mukha ko. Hindi ko sinabi. Ano ba dapat? Ibig sabihin na ang ganda mo pa rin. Hindi ka mukhang 10 years na tanda sa amin. Ano, 20? Ang ganda na yun. Yung mata mo, hindi 20? Mga 21, parang hindi naman sila masyado. Sabi, bubulahan naman yung Hindi, paano ang ganda similar na. friendship ni Vice? Okay, kami ni Vice nakakatawa. Oo, Wala akong nakakatawa ginawa in the 90s kung di puntahan siya kung nasaan siya nakaset as a Talaga? stand-up comedian. Oo. Kasi yung mga barkada namin before, barkada na ni Vice. So, kinakarag-karag ako na kung saan pupunta para panoorin siya. So, in the 90s, napapanood ko na siya. So, magkakilala na kami in the 90s pa lang. Siyempre, pag nandyan ako, artista na kasi ako noon eh. So, noon pa man, every time nandyan ako mag-show, tuwan-tuwa lahat ng mga kaibigan nating Kaibigan, mga gays. Oo. Alam mo naman ako si pamigay ng mga tip pag ganyan-ganyan. So naging ugali ko. So very masaya dahil lumaki ako sa grupo ni Vice na nakakatawa. So alam mo yung pag nakasanayan mong tumawa, madali lang ang You problema. look forward to it, diba? Oo. Laughter is the shock of solver of life. Oo. At That's saka, why we need to laugh. super. Hindi Huwag lang siya, masyadong Nay. madalas. Kasi baka mamaya umiyak naman ako. Oo. Di ba may pambalanse kasi sila May pambalanse. tinatawag? At saka Ganun wag kang tumawa mag-isa. Oo, wag. Ay, balik mo naman. Kasi- Huwag naman mag-isa. Wag. Wag. Dalawa naman tayo. Ang laking tulong sa akin ng mga kaibigan kong LGBTQ kasi hindi siya nakakawala talaga ng problema pag nagtatawanan kayo. Oo. Mas gumagaan. Oo, gumagaan. Mas madali kang makapag-isip ng solusyon. Kasi, mas nare-relax ka, hindi sober nakakapangit. ka lang, hindi ka na masyadong galit. Di Oo. ba? Natatanggal yun eh. Natatanggal Kaya kasi- time can heal. Yes, Di ba? yes. People has wounds in the past. Punta naman tayo sa mga anak mo. Okay. Kumusta ang mga bata? Mga bata pa rin ba sila? Hindi na. Sa atin namang mga nanay, hindi naman tumatanda talaga ang mga anak. natin, Oo. diba? Hindi Kasi talaga. ang tawag ko pa rin, yung mga bata na bigyan niyo ba ng ano? Ganon din. Ganon, Naku, diba? yung batang yan, may ganon. Oo. Hindi talaga, para sa ating mga magulang. Okay sila, I think yan na lang talaga ang premyo ko sa buhay. Okay ako, kasi pag hindi ako okay, sigurado yung mga anak ko, Oo, hindi rin hindi sila sila magiging okay. okay. So, pinoprotektahan ko ang damdamin ko palagi. Tama. Hindi naman tayo perfect na 100% ay lagi tayong masaya. Pero hanggat maaari, pipiliin ko lang lagi
yung mga bagay na nagpapasaya sa akin at doon ako. Ang premyo ng buhay ko ay yung mga anak ko. Pero nabalita ko kinasal pala si JC, kapatid ni Oo, Daniel. Di ba? yung second son ko, si Daniel ang panganay. Pakiramdam mo? May kinasal ka ng anak. Oo, at hindi ma-explain yung feeling kasi syempre katulad ko na never pang naikasal. Kasi na-happy naman ako na yung isa sa mga anak ko na lumagay na sa tahimik. Oo. Etong wife niya naman ay college girlfriend pa niya. So, mag-boyfriend-girlfriend na sila for 11 years. Napapanahon. Oo. Oo, napapanahon. Hindi kasi ito tipong, sige anak, ano ba yan? Ang aga naman, magpapakasal ka Oo, na. hindi Walang ganon. In fact, ako pa yung nagtanong. Sabi ko, anak, kasi mga graduate na sila so nagma-masters na. Kaya sabi ko, anak, bakit hindi ka pa? Parang feeling ko kasi na parang kung magkakaapo ako, mas gusto ko mas maaga. Oo, Mas gusto ko mas bata pa ako. Pwede bang bilisan niyo lang? Oo, para Di ba ganon? para ma-wrestling ko pa yung apo ko, 'di ba? Oo. Yung mahabol-habol mo pa, yung Oo. gano'n. By November, lalabas na yung apo ko. Congratulations, Lola! Excited ako. Hindi Kasi ngayon parang anak mo lang din yun, parang bunsong anak mo lang, 'di ba? Ganon, di ba? Oo, kaya happy na rin ako na lumagay na rin sa nag-asawa yung isang anak ko, naka-experience kami ng wedding, Oo, 'di ba? Yung ganun. Oo, tas ang all mga out. girls naman, si Maggie, di Oo, ba? oo. Carmela, mga dalaga na sila. Dalaga na. Oo, yun na nga. May mga nanliligaw na. Oo, syempre. Ah. Iligawin ang gaganda. Oo, siyempre, mana sa'yo, no? Ano ang wish mo para sa sarili mo? Ako na ang wish ko naman para sa sarili ko talaga ay manatiling maligaya sa lahat ng aspeto ng Yes. buhay. Maligaya sa relasyon ko sa mga anak ko, maligaya para sa sarili ko. At syempre sa relasyon ko sa Panginoon na mas maging matibay pa. Kasi sabi ko nga sa mga anak ko, ang papamana ko lang talaga sa kanila ay yung pagkakakilanlan nila sa Panginoon, sa Diyos. Tama yun. I like that. What's your name again? Carly. Let's do the Colonel Reshuffle. Maraming salamaste sa iyong kabongga-bonggang pag-guest sa akin. Sulit na sulit, ha? Oo. Thank you, Nay, ha? I love you, anak I ko. love you. Hindi Maraming na salamat. magbabago. Babalik ako, ha? Maraming Ayan. salamat. Oh, Thank you, yes, Nay. I love you. Oh, di ba? At sa inyo din po, sana nagustuhan yung episode namin today. Marami kayong nalaman tungkol kay Carla. At alam niyo na kung anong gagawin ninyo. Nandito lang ko sa baba. Maraming salamaste sa inyong lahat. Bye!